Eto na ang Giannis Antetokounmpo trade sa Miami na unsyami pa. Play nilayasan na rin ng GF babaero. Sa mundo nga po ng NBA walang permanenteng sitwasyon. Ang kontrata ay napakalaki. Ang mga papel ng manlalaro ay pabago-bago at ang mga kupunan ay patuloy na nag-eeksperimento sa kanilang mga short-term at long-term na plano. Ang dahil nga po dito ang fantasy basketball ay nagiging isang napakahirap na laro. Ngunit may mga manlalaro na kung mapupunta sa tamang kupunan ay maaaring magkaroon ng sobrang laking pag-angat sa kanilang halaga. Matagal na nga pong nanguhuli ng balyena ang Miami Heat matapos nga po ang ilang taon ng pagkabigo. Sa wakas na target na rin nga po nila ang pinakamalaki sa lahat. Wala nga pong iba kundi itong si Giannis Antetokounmpo. Sa isang blockbuster trade, opisyal na nga pong nakuha ng Heat ang 2-time MVP at 10-time All-Star mula sa Milwaukee Bucks. Ito ang pinakamalaking acquisition ng prangkisa mula nga po noong makuha nila sina LeBron James at Chris Bosh noong 2010. Ayon nga po sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, natanggap na nga po ng Miami Heat si Giannis Antetokounmpo. Kasama nga po dyan si Bobby Portis, veteran forward at kaibigan nga rin po yan ni Giannis. At nakuha naman nga po ng Milwaukee Bucks si Tyler Hero na dating All-Star guard, Kel Ware, promising center, Jaime Jaquez Jr., top 6 man, Kasparas Hukionis, second year point guard, tatlong first round picks, kabilang nga po ang number 13 pick sa 2026 draft at unprotected pick sa 2031 at 2033 at ang panghuli isang pick swap sa 2030 at second round pick sa 2033. Bakit nga po ba nangyari ang trade na ito? Matagal na nga pong nasa radar na ang timano ng Heat si Giannis. Mula pa nga po noong 2021 may mga panaginip na nga po sila na makukuha siya. Ngunit ang sitwasyon nga po ay naging mas makatotohanan lamang sa nakalipas na 18 buwan nang ang Bucks nga po ay nagsimulang bumagsak sa standings na nagtapos nga po sa isang nakakadismayang 32-50 record noong 2025 to 2026. Bagamat hindi nga po hayagang humiling ng trade si Giannis, alam nga po ng lahat na hindi na siya masaya sa direksyon ng organisasyon. Siya nga po isang matinding competitor at ang Bucks nga po ay hindi na nga po nasa posisyon upang makipagpaligsahan para sa isang kampyonato. Kumbaga wala na nga pong choice ang Milwaukee Bucks kundi move on na lang. Ano nga ba rin ang ibig sabihin nito para sa Miami Heat? Agad na nagbago ang lahat para nga po sa Miami. Instant contender. Ang pagsasama nga po ni Giannis at Bam Adebayo ay bumubuo ng isa sa mga pinakamahusay na defensive duo. Kasama nga rin po ang isa sa mga pinakamahusay na coach sa liga. Yan nga po ay walang iba kundi si kabayan Erik Spoelstra. Ang Heat ay mayroon ng pundasyon upang agad na makipagpaligsahan sa Eastern Conference. Natupad nga rin po ang matagal na nilang pangarap. Matagal na nga pong naghahanap ng whale ang Miami upang makasama si Adebayo. Ngayon nga po meron na nga po silang isang superstar pa na kayang magdala sa kanila pabalik nga po sa NBA Finals. Mixed emotion nga po mula sa mga fans. Ang pag-alis nga po ni Tyler Hero ay may halong emosyon. Naging all-star siya sa Miami at higit na nalampasan ang kanyang draft slot. Ngunit ang patuloy nga po na pagsasama sa kanya sa trade rumors ay naging isang ominous cloud na sumunod sa kanya sa buong pananatili niya sa Miami. Sa pagtatapos ng nakaraang season, ang organisasyon at ang player ay nagkasundo na ang paghihiwalay ay maaaring pinakamabuti para sa parehong partido. Ang tanong nga rin po dito nakakuha nga rin ba ng sapat ang Bucks? Ang Bucks nga po ay nakakuha ng isang napakalaking package rin. Kung tutuusin, nakakuha sila ng isang dating all-star. Yan nga po ay si Hero, ang blue chip prospect. Yan nga po ay si Ware at si Hukionis. At isang tila kayamanan rin mula sa mga draft capital. Ang kanilang nakuha ay isang perpektong balanse sa pagitan ng mga manlalaro at mga draft pick na magpapanatili nga rin po sa kanila na makapagkompetensya habang nagre-rebuild. Ang bottom line nga po dito, ito nga po ay isang win-win trade situation din para sa parehong kupunan. Ang Miami sa wakas ay nakuha na nga rin po ang kanilang balyena at muling naging isang kupunan na dapat seryosohin sa paghahanap ng kampyonato. Samantalang Milwaukee Bucks nga rin po ay nagsisimula ng isang bagong panahon na may maraming assets
upang muling itayo ang kanilang kupunan sa paligid ng isang batang core. Para nga po sa mga tagahanga ng Heat, ang panahon ng paghihintay nga po ay tapos na. Ang Giannis era sa Miami nagsisimula na nga po. Samantala Clay, nilayasan na rin ang GF babaero pala. Isang hindi inaasahang balita ang yumanig sa mundo ng sports at entertainment. Ang power couple na pinag-uusapan ng marami ay itong si Megan Thee Stallion, ang 3-time Grammy Award winning rapper, at si Klay Thompson, ang 4-time NBA champion ng Dallas Mavericks, ay opisyal na nga pong naghiwalay, at ang dahilan panluloko. At ayon nga po mismo sa mga awit, sa isang serye ng mga Instagram posts at isang pahayag sa kanyang kinatawan, pinahayag nga po mismo ni Megan na siya na ang nakipag-break kay Klay. Hindi nga po ito basta-bastang hiwalayan. Ito nga po ay isang matinding pagsabog ng sama ng loob. Noong April 25 nagpost nga po si Megan ng isang mahabang mensahe sa kanyang Instagram story. Bagamat hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Klay Thompson, pero hindi na nga rin po kailangan maging detective pa para malaman kung sino ang kanyang tinutukoy. Kamakailan nga lamang rin po nag-debut ang relasyon nila noong Hulyo 2025, kung saan sila ay madalas magkasama sa mga pampublikong kaganapan. Isinalin nga po sa Tagalog, tinawag niya siyang manloloko at binanggit pa na dinala nga po siya sa buong pamilya nito na para bagang mag-asawa na nga raw sila, pero biglang nagkaroon ng cold feet. Idinagdag pa niya na tiniis niya ang lahat, ang kanyang horrible mood swings at paraan ng pagtrato nito sa kanya habang nasa gitna ng basketball season. Ang kanyang pangwakas na mga salita ay puno nga po ng pagkadismaya. Bitch, I need a real break after this one, by you all. Ayon nga po yan mismo sa girlfriend ni Klay. Hindi nga rin po nagtagal, naglabas nga rin po ng isang formal na pahayag ang kinatawan ni Megan Thee Stallion upang kumpirmahin ang kanilang paghihiwalay at linawin ang kanyang paninindigan. Sinabi nga po ni Megan sa pamamagitan ng kanyang kinatawan, I've made the decision to end my relationship with Klay. Trust, fidelity, and respect are non-negotiable for me in a relationship. And when those values are compromised, there's no real path forward. I'm taking this time to prioritize myself and move ahead with peace and clarity. Ipinahayag nga po niya na para sa kanya, ang tiwala, karapatan at respeto ay hindi pwedeng ikompromiso. Sa sandaling masira ang mga ito, wala nang saysay ang anumang relasyon. Ilang linggo nga po matapos ang kanilang paghihiwalay, naglabas pa nga po si Megan ng isa pang bagong feature sa kantang Motion Party remix ng rapper na si Bossman D-Lo. Sa track nga po na ito, marami ang nakakita ng mga liriko na tila nagbibigay ng karagdagang patunay sa kanyang mga paratang. Ang mga linya nga po niya sa lyrics agad na nag-viral sa social media, kung saan marami ang naghaka-haka na ang Big One ay tumutukoy sa dating relasyon ni Klay at ang biggest ay si Megan mismo. Ito nga rin po ang pinakamasaklap sa lahat. Sino nga rin ba ang ikatlo? Ang pagtanggi nga po ni Lexie Brown. Sa gitna nga po ng kontrobersya, may mga espekulasyon kung sino ang maaaring naging dahilan ng pagtataksil ni Klay. Isa nga po sa mga pangalang lumulutang ay si Lexie Brown, isang guard ng Seattle Storm sa WNBA. Agad naman nga rin pong kumilos ang atleta upang pabulaanan ang mga paratang na siya ay sangkot sa hiwalayan. Sumulat nga po si Lexie sa kanyang Instagram stories, I've seen what's being said online and I want to be clear, none of it is true and I have no involvement in this situation. This week marks the start of an important and exciting new season for me and my focus is fully on that. Sa kabila nga po ng pagtanggi, ang mga online na chismis ay patuloy na kumakalat na lalong nagpapalala sa iskandalo. Hindi nga rin po ito ang unang pagkakataon. Ayon nga po sa mga ulat mula sa New York Post, hindi raw ito ang unang pagkakataon na naakusahan si Klay Thompson ng panloloko. Noong 2014, ang model at influencer na si Hannah Stocking ay nagpahayag din na siya ay niloko nito. Si Klay ay nagkaroon din ng mga nakaraang relasyon sa aktres na si Laura Harrier. Nagkarelasyon sila noong 2018 to 2020
At ang mga awit na si Coco Jones 2021 to 2023 naman sila. Tila nagdagdag nga po ito ng maraming gasolina sa apoy para sa mga taong naniniwalang may pattern ng pag-uugali ang NBA star. Sa kabila nga po ng sakit, nagawa pa rin ni Megan na maglakbay patungo sa isang mas payapang kalooban. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na kailangan niyang prioritize myself and move ahead with peace and clarity. Unahin nga daw ang kanyang sarili at magpatuloy ng may kapayapaan at kalinawan. Samantalang si Klay Thompson naman ay nananatili pa rin tahimik. Hindi pa nga po siya naglalabas ng anumang pahayag mula nang maghiwalay sila. At ang kanyang hinaharap sa Dallas Mavericks ay tila hindi nga rin po tiyak. Kaysa nga pong mundo kung saan ang mga celebrity relationship ay madalas na ginagawang isang reality show. Ipinakita nga po ni Megan Thee Stallion na minsan ang pinakamakapangyarihang hakbang ay ang paglalakad nga po palayo. At para nga po sa kanya, ang juice ay tila ang pinakaangkop na tugon sa isang relasyong puno ng panloloko at pagdududa. Ano sa tingin mo sa panahon ngayon? Mahirap na bang magtiwala? Dapat nga bang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Klay Thompson? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.